Again, good evening. Para po sa ating pong pag-aaral ng hermeneutics for today, meron po tayong two parts. First part po ay understanding the context. At ang second part naman po ay tungkol po sa word studies. Okay? So, nurasa ko yung sarili ko eh. Sabi ni Donald Carson, a text without a context is a pretext for a proof text. No? So, aniya, anyone can quote a Bible verse out of context and make a case for a particular view or doctrine. This is known as proof texting. No? Siguro allowed naman ako sabihin dito kasi yung legacy ni no, Eli Soriano, kung napapansin niyo ay yung parang ganon, proof text niya, no? Meron siyang particular belief tapos gusto niyang umayon yung Bible doon sa belief niya. In that case, ang hindi po maganda sa ganong practice, mga kapatid, mga kuya na naririto, tayo po ang nagko-control, tayo po ang nagiging boss, hindi yung salita ng Diyos. Okay? At naalala natin doon sa ating previous conversation kung bakit napakahalaga ng interpreter. Bakit napaka-importante ng interpreter? Bakit dapat ang interpreter, alam mo kung ano yung pinapaniwalaan mo. Kasi automatically, yun ang magiging, doon yun yung mag-shape, no? Mag-shape ng iyong interpretation. Parang ano eh, parang yung word of God is parang liquid, no? Tapos inilagay mo siya sa baso. So kung ano yung hugis ng baso, yun yung magiging hugis din ng interpretation ng scripture. So no? Meron na kayong student notes, no? Kunin niyo na lang yung students notes niyo, no? So yung lesson objectives, define and differentiate between literary and historical cultural context. So if you're to look forward, yung historical cultural context will be ang susunod nating lesson. So ano yun, meron tayong special time para sa historical critical analysis. And then explain the importance of context in biblical interpretation, di ba? So yung role ng context, mas maintindihan natin ito mamaya. And then apply the four-step interpretive journey to a text. Madali lang po yun, ang four-step. At ano yun, magandang preparation yun. Actually, ang kagandahan nitong four-step na ito, nagaling kay, kay Duval and Hayes, no? Kagandahan ng material, pagkatapos ng lesson na ito ngayong gabi, pwede nyo na agad siyang ituro sa inyong mga Bible study leaders, no? Of course, mas maganda kung nabubuo natin yung material. Pero kasi, pag titingnan mo, basic siya, pero we thank God, no, kasi mas marami na tayong accessible material, no, itong 21st century kaysa noon, no. And then of course, in response to having yung maling interpretation, identify dangers of disregarding the context. Okay? So kanina pa natin pinag-uusapan yung term, what is a context, no? Sa Oxford Learner's Dictionary Online, meron siyang dalawang sabihin natin no, yung dalawang syntax, no? Or no, yung ways ng no, ginagamit yung term na ito. First is the situation in which something happens and that helps you to understand it. For example, nakakita kayo ng isang accident, no? Tapos kayo ay saksi. So tinanong kayo ngayon ng pulis, na ipapaliwanag nyo ngayon kasi nakita nyo yung mga nangyari doon sa accident, no? Ay, nako. Anyway. And then the second, the words that come just before and after a word, phrase or statement, and help you to understand its meaning.
Ngayon, tinignan ko yung Cambridge Dictionary. Meron din siya ng first definition. Pwede na natin skip. Pero mas profound yung kanyang paliwanag sa second. Second, yung the text or speech that comes immediately before and after a particular phrase or piece of text and helps to explain its meaning. No? Kaya napakahalaga kung ano yung nangyari na nauna at yung pagkatapos, yun yung tinatawag na context. And interesting, yung out of context, merong pinrovide na definition din yung Cambridge, no? If words are used out of context, only a small separate part of what was originally said or written is reported, with the result that their meaning is not clear or is not understood. So merong flaws na merong error na mangyayari, no? At siguro ang magiging resulta nito ay si Marites, no? Si Marites ang magiging resulta nito kasi kaunti lang 'yung napakinggan niya, tapos ang dami niyang pwedeng idagdag do sa storya, no? Ayaw natin na ganun 'yung uri ng Bible study na meron tayo, no? Example nito, the reporter took my remarks completely out of context. Ito po ay galing kay Grant Osborne, no? Makikita natin at thankful naman ako kasi merong nakalagay sa taas and then yung explanation or sabihin natin short explanation ng nakalagay sa itaas na content ay nandun sa baba, no? So, yung pinaka-center niya is the passage, okay? So, yung passage, pag sinabing passage, it is more than one verse, no? 2 verses or even up to 5, no? Or more, no? So meron siyang may verse ka na binabasa. Ano sinasabi nun? Within the context, no? For example, in John 3:16, no? Ay tungkol sa kaligtasan. Pero anong context noon? Ayun ay dahil si Nicodemus, no? Ay dumalaw kay Jesus nung gabi para tanungin siya, no? At isang isang sabihin natin, isang bagay na napag-usapan nila is ano tawag mo dito? Yung tungkol nga sa paano maliligtas, no? Or yung issue tungkol sa pagiging born again, 'di ba? So yun yung context nun. And then merong immediate context, no? So yung immediate context which comes before. Siguro parang nabanggit ko na, no, yung John 3:16 tapos yung tungkol sa John chapter 3, no? And then yung mga susunod noon, no, yung tungkol kay doon sa later passage yung kay John the Baptist, no? Na kung saan si John the Baptist I mean si Jesus ay nagbabaptize na rin, ano, so nadadat. So maganda makita natin yung flow. So yung tawag doon ay immediate context. Yung nakalagay sa baba, it's called sentence diagram, di ba? Sentence diagram. Teka lang po. And then, teka lang. Bilis lang po. Dali. Anyway. So, ano pa yon? And then there is a major section, no? Yung baba niya, yung purpose at saka outline at saka yung horizontal chart. Yung major section, pwedeng chapter ang level nito o kaya dalawang chapter, no? Kasi gusto mong makita eh. Kunyari, you're working on John chapter 3, o di, basahin mo yung muna yung John chapter 1 tsaka chapter 2. And then, babasahin mo rin yung John chapter 4, which talks about yun namang the Samaritan woman, no? Again, di ba, yung John 3:16, paano natin may connect dun sa John chapter 4? Kasi ang sinabi sa John 3:16, yung pagmamahal ng Diyos, di ba? Sa buong sanlibutan. At pagdating mo sa John chapter 4, ang pinag-uusapan dito, yung Samaritan woman, at saka yung community ng Samaritans, di ba? So kahit na yung Samaritans, sila ay itinuturing na kaaway ng mga Hudyo because of their past histories, lumalabas sa John 3:16, they are also loved by God, di ba? Mahal din ng Diyos yung mga Samaritan.
Doon na natin nakikita yung kahalagahan ng context. And then of course, pagkatapos niyan, there is a book context. So inaaral mo, ano bang sinasabi ng John chapter 3 sa kabuuan ng Book of John, 'di ba? Ng Book of John. So you need to find that out. At syempre, ang magiging moving tawag mo doon, yung activities mo diyan, hahanapin mo yung conversations about the saving grace of God. The bigger context ay tawag natin diyan, salvation history. Kung paano ipinapahayag yung kaligtasan based do sa buong gospel, no? So lumalaki ngayon yung question mo, no? Pero ang kagandahan nun, within context, no? Hindi ka gumagamit ng message galing kay Paul, no? Hindi ka gumagamit ng message galing sa Hebrews. Kasi ang tinitingnan mo lang yung sinasabi ng tungkol sa kaligtasan within the gospel of John. And then of course there is this writer context. Ngayon sasabihin mo, paano ito? So sa New Testament, ano yung mga naisulat ni John? No? O no, sa within the New Testament. Ang isa doon yung Book of Revelation, 'di ba? So si John ay nagsulat ng Gospel of John. Sa kanya rin naka-accredit yung Book of Revelation. So which means dahil isa ang author, hindi idadagdag ko pa yung 3 letters ni John, no? First, second, tsaka third John. Bago mag-Jude and then Revelation, no? So itong tawag dito ay author's context, no? So pwede natin mai-connect yung sinasabi dito ni no? Yung sinasabi ni John na related din doon sa mga nakikita sa letters or doon sa Book of Revelation, no? So nililimitahan natin yung message niya based doon sa context. Ngayon applicable din siya para kay Paul, no? Doon sa 13 letters ni Paul, kung writer's context. So mas maganda 'yon kasi nape-preserve natin yung idea at theology ni Paul na hindi natin binibridge yung theology ni Matthew o kaya yung theology ni Luke, 'di ba? Kaya napo-focus lang tayo doon sa sinasabing Pauline understanding of the text within the letters, no? Within the letters of Paul. And then of course, ang mas malawak pa niyan yung Testament context, no? At sa atin, meron tayong Old Testament, meron tayong New Testament, no? Sa Roman Catholic canon, meron pa silang Apocrypha or we call it the Deuterocanonical canon. Kaya 3 yung canon nila. Now, para sa Jewish Bible, wala naman silang New Testament, so meron lang silang ang tawag natin na OT, sa kanila ay Hebrew Bible, no? And then, pagkatapos ng Testament, ay yung pinakamalawak, which is the Bible context. Anong sinasabi ng isang particular verse mo within the entire book, no? Or what we call the biblical context, no? Yung paano nagfi-fit in. Okay, now let's talk about immediate context, no? So ayon sa Christianity Today, no, na cited ng Collins Dictionary Online, many mistakes are made by taking a verse of paragraph out of its immediate context and treating it as though it were an isolated, unconnected unit of thought. Ito yung sinasabi natin kanina. Ito yung nagiging problem. At naalala natin last meeting, yung sinasabi nating ang tawag mo dito, interpretation, no? Based doon sa kung ano lang ang iniisip ng tao. No? Ang danger nga nito ay mawala sa konteksto. At pag wala sa konteksto, mas mataas ang chances na ito ay maling interpretation. 'Di ba? Kaya sa atin sa hermeneutics, pag binasa natin, naalala niyo yung sa no, yung message yung sa Book of Acts, yung tungkol sa mga Bereans, di ba? Nung si Apostol Pablo ay nangangaral, ang pinapangaral niya, unang pupuntahan niya yung mga Jewish synagogues, no? At nangaral siya doon sa mga Bereans. Ang ginawa ng mga Bereans, sabi, they studied carefully what Paul said, no? According to the scriptures. Kaya yung Bereans, contextually yung approach nila doon sa tinuro ni Apostol Pablo
tungkol sa pagpapaliwanag na si Jesus yung yung tagapagligtas na Messiah, di ba? So dapat magkaroon din tayo ng ganong attitude. Ito yung interpretive journey ni Duval and Hayes, no? So merong grasping the text in their town, there, no? Ibig sabihin hindi sa atin. No? Not our. Nakita niyo naman yung number 4, di ba? Pag sinabing there, ito yung time ng time ng Bible authors, no? So whether nung first century o kung sa Old Testament, mas malayo pa. And then measuring the width of the river. At 'di ba measuring, nandun ka sa kabilang bahagi ng ilog, nandito ka, no? Tinitingnan mo pa lang yung distansya. Tapos saka ka pa lang yung number 3, saka ka pa lang gagawa ng tulay, 'di ba? Crossing the hermeneutical bridge. Tapos grasping the text kasi dahil nakagawa ng tulay, nakatawid na. Paano nagiging paano naiintindihan yung text na ito na unang hindi naman naka-address sa atin, okay ha? Hindi ito unang naka-address sa atin. Meron itong pinapatungkulang grupo ng tanang mga tao noong panahon yon, no? Paano natin siya itutugma sa pangangailangan natin? Of course, no? Reading the Bible carefully. Observe carefully before interpreting. Yun po yung isang problem, kaya sa ating tungkulin bilang mga preachers at saka mga Bible study leaders, no? Talagang 70% doon ay preparation, no? Yung 30% yun lang yung delivery. Okay? So kung hindi natin pinagbuti yung 70%, no? Ano kaya ang itsura natin pag nag-deliver tayo ng sermon o kaya Bible study? Yun yung 30%. At yun yung goal natin, mga kapatid, no? No? Ang goal natin, mapagbuti natin yung 70% natin. So malaking bahagi ng ministry ng isang manggagawa nangyayari sa kanyang sariling silid, no? Hindi doon sa labas, kung hindi doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, doon sa personal time. So pwede mong hanapin, look for repetition, contrast, at saka comparisons. And then, pay attention to conjunctions, verbs, and pronouns. And of course, yung historical cultural context. There is ito yung yung sa first part, no, yung grasping in their town. Kailangan intindihin yung author, iintindihin natin yung audience, or another term nito is provenance, no? Kanino ba ito pinapadala? Itong mensahe na to, kanino ba ito nakapatungkol? Di ba? For example, allow nyo ako sa case ng 1st at saka 2nd Timothy, di nandun si Timoteo, si Apostol Pablo yung nangangaral or nagpapadala ng letter kay Timothy. Si Timothy nung time na yon ay nasa Ephesus. Okay? So sa Ephesus siya. So mas maganda, intindihin natin yung conditions na meron sa Ephesus para mas maintindihan natin yung conversation between Paul and Timothy. Para mas maintindihan natin yung mga needs at saka yung problems na na-encounter ni Timothy nung siya ay nasa Ephesus. Okay? And of course, recognize time-bounded yet eternal principles. Pag sinabing time-bounded, marami dyan, for example, mababasa natin sa when you are reading the laws, no? Leviticus o kaya naman Deuteronomy. Marami sa mga batas na ito ay applicable when the Israelites were in the promised land. Okay? Marami tayong question doon. Una, tayo ba yung kabilang doon sa covenant nila? So ang sagot doon, hindi. Pangalawa, tayo ba ay sakop ng Mosaic Law? Kagaya nila. Ang sagot na naman doon ay hindi. Tayo ba ay napapaloob doon sa kanilang promised land during that time? Dalawang hindi. Wala tayo nung time nila, wala rin tayo doon sa lugar na iyon. No? So, marami dito ay, siguro, pag titingnan natin, marami doon ang sagot ay no.
Yet, hindi pa pwedeng walang eternal principle doon sa. So we need to unpack, no? Hanapin natin yung yung eternal principles doon. And of course, use background to honor God's communication. Bakit ito? Kung ilalagay ko yun na question, bakit natin kailangan aralin yung background? Sobrang sobrang dagdag trabaho yan. Hindi dumiretso na lang tayo sa Bible verse. Di ba? Ang doon, again, this is sabihin natin, coming from doon sa mga kuya natin, yung mga nauna sa atin. Kagaya niyan, doon sa Acts chapter 2, ang sabi doon, yung teaching ng mga apostles, di ba? The teaching of the apostles, Acts chapter 2, sa verse 40 to 42 yata yun, o 44, no? So tayo, kung ino-honor natin yung mga nauna sa atin, no? Kailangan ay, bigyan natin ng respeto ang God by also considering yung background nung sila ay nagkaroon ng communication between the author at saka ng mga recipients niya, no? At gusto natin kahit hindi tayo kabilang sa mga unang tumanggap, gusto natin silang intindihin, no? Gusto natin makabahagi. So literary context, no? Mamaya makita natin to, no? Understand passage within its book and chapter, no? Hindi natin yung kagaya ng sinabi ko kanina. For example, ang magkakaroon kayo ng sermon on Sunday at babasa from Paul's letter to the Philippians, okay? Paul's letter to the Philippians. Pipili ka ng isang passage doon. So pag nabasa mo na yung passage, aralin mo na. Ang invitation ko sa inyo, basahin niyo yung buong Philippians kasi 4 na chapter lang naman yon. Di ba? Basahin niyo uli yung buong So makita natin paano kasi ang gusto natin dito yung mas mayamang nalalaman tungkol sa sa particular na talata na pinag-aaralan natin, 'di ba? Ganon din kung ang babasahin niyo ay Colossians, 'di ba? Kung Ephesians, 6 chapters lang naman 'yan, but pumili ka ng isang passage, basahin mo yung buong Ephesians, no? And then ano pa? Ganon din siguro, kunyari Corinthians, which is 16 chapters. Medyo malaki-laking bahagi rin naman basahin mo. And then, kasi nga, determine how a passage relates to what comes before and after. No? And then, avoid cherry-picking verses out of context. Ito nga yung kukuha ka ng verse, tapos ituturo mo naman, ibobombard mo ng lesson na hindi naman yun yung gustong sabihin ng author. Diba? Okay, identify literary context, identify books, paragraph, sections, at saka divisions. No? Mapalad tayo kasi sa panahon natin ngayon, yung mga Bible translations and versions na meron tayo ay meron na siyang nakagrupo in paragraphs, no? So makikita na natin yung verses, inayos na yun ng mga translators para sa atin. Titingnan mo yung paragraph and then may mga headings na siya, no? Para mas madali nating maintindihan yung gustong sabihin sa particular passage. And then of course, summarize each section briefly, no? Kasi yung summary, bakit kailangan i-summarize? Doon natin na-develop yung skill na ito yung mensahe ng talata na to in one sentence. Okay? O kaya i-rephrase ko yung statement. Kunyari meron ka Genesis 1 to 15. 1 to 15. Mahaba yon for 15 verses. Ang tanong, ano ang mensahe ng Genesis 1 to 15 kung ilalagay mo siya in one sentence? Dapat kaya mong gawin yon kasi in-interpret mo eh. At yung sentence na yun yung pwede mong maging title. Pwede yun yung maging title na ng message mo. Diba? So, again, merong mga headings dun sa Bible translations natin. Pero, ang situation, sinasummarize natin kasi iniisip natin
yung mga needs ng mga kasama natin sa church. Pwede rito man ay sa Cavite City, sa Rosario, sa Tansa, sa Dasma, o kaya sa Imus, di ba? O kaya sa Kawit. Ano yung mensahe ng mga talata na ito para sa kanila? So, nasa-summarize natin yan. And then relate your passage to the surrounding text. Okay? So, gamitin natin yung example, no? Kasi meron tayong 4 steps, no? 4 steps. Example itong Joshua 1 verse 9, no? So, pwede ito ay magbukas na lang kayo ng Bible in your own terms, no? At nandiyan yung yung mga favorite verses na yung yung 'di ba yung meditation, no? Yung pagme-meditate, no? Step 1, what did the text mean? No? Anong kahulugan? So ito yung time nila, no? The Lord commanded Joshua, the new leader of Israel, to draw strength and courage from God's empowering presence. To be obedient to the Lord. Kasi hindi si time na ni Joshua hindi na si Moses yung kinakausap ng Lord. Si Joshua na, no? Kaya yung presence ni God, doon kumukuha ng lakas si Joshua. And then, of course, to be obedient to the law of Moses and to meditate on the law so that he would be successful in the conquest of the promised land. Again, no, yung kino-consider dito, no, yung kung paano papamahalaan, di ba? Papamahalaan ni kasi nung una tanong din ni Moses 'yon no? Sa Exodus, di ba? Paano pamamahalaan ni Moses yung ganun kalaking tao. Pero medyo usapang Exodus muna tayo Kasi doon sa if we allow doon sa life ni Moses, 3 bahagi 'yon. 40, 40, 40, 40, 80, tsaka 120. So, sa first 40 years, ito yung time na si Moses ay anak-anakan nung reyna ng di ba? Yung reyna ng Egypt, yung anak ni Pharaoh, no? And then pinalaya siya dahil meron siyang pinatay na Egyptian at na-discover na siya isang Hebreo. And then ano nangyari doon? 40 years in the wilderness, di ba? So 40 years in the wilderness. At doon sa ika-80th year na yon, doon nagpakita si Yahweh sa pamamagitan ng burning bush, di ba? Burning bush. At naalala natin anong sinabi ni Moses, di ba? Sabi ni Yahweh, ikaw yung pinili ko. Palayain mo yung aking bayan kasi narinig ko yung kanilang narinig ko ang kanilang pag-iyak at nakita ko ang kanilang kahirapan sa Egypt doon sa kamay ng malupit na Pharaoh, di ba? Anong sagot ni Moses doon? Actually nagdadahilan siya, sabi niya, hindi po ako marunong magsalita, di ba? Hindi po ako marunong magsalita. Yung sinabi niya yung hindi siya marunong magsalita. Ano bang ibig niya sabihin doon? Well, pag titingnan natin, actually is just making an excuse. Umiiral sa kanya yung takot, no? At anong ginawa, sabi ni Yahweh, ipapadala ko ang iyong kapatid na si Aaron siyang maging kasama mo to also speak in your behalf, maging parang spokesperson, di ba? Pero we read it na pagdating ng Moses sa Egypt, kaharap niya si Pharaoh. Babalik tayo doon sa question. Saan ba unang nanirahan si Pharaoh, si Moses? Okay? Saan ba unang nanirahan si Moses? Di ba? Unang nanirahan si Moses sa palasyo. Okay? Kaya yung paraan ng pananalita ni Moses compared kay Aaron, mas magaling si Moses magsalita ng Egyptian kaysa kay Aaron. Bakit ka mo? Kasi educated or sabihin natin royal Egyptian. No, yung pananalita ni Moses ay royal Egyptian. Kaya pagbabasahin natin yung story, mas madaldal sa story si Moses kaysa kay Aaron, di ba? So again, si Moses ay gumagawa siya ng excuse pero later on dahil siya po ay
na-acquire niya na yung leadership skills niya when he was 4, di ba? Yung kanyang pagiging bata hanggang 40 years old. Meron na siyang leadership skills. Kaya siya ay among those peoples within Israel or the Hebrew nation, siya talaga ang merong qualifications na na palayain yung bayan ng Israel. Now, pupunta tayo kay Joshua. Ito nga. Si Joshua, ang naging advantage naman ni Joshua with regards dun sa partnership nila ni Moses, na disciple, di ba? Na disciple ni Moses si Joshua. Alam ko, wala yung word na disciple, no? Walang word na disciple. Ang tinutukoy natin dito, yung training to be training for preparation, no? At si Joshua ay makita natin well, of course, ang reference natin dito yung Book of Numbers at saka yung Deuteronomy. While they were traveling, sila nakikipaglaban din sila sa mga meron ding mga grupo na umatake sa kanila. So, na-expose din sa labanan si Joshua. So, makita natin yung preparation. Siguro ganito rin yung nangyayari sa atin, Paano kaya kung ikaw yung batang pastor, tapos kinuha na ni Lord yung senior pastor mo, 'di ba? Laging ganoon eh. Merong ganun talagang challenge para doon sa puso ng isang nakababatang pastor. At sa case ni Joshua, siya yung pastor na papalit kay Moses. Kaya dito, anong ginawa ng Panginoon? Si Yahweh mismo ang nagpalakas ng loob ni Joshua. At sabi ni Yahweh sa kanya, ang pagkukunan niya ng lakas para pangunahan ang bayan ng Israel within the promised land ay yung salita ng Diyos. Of course, after doing your study, titingnan mo rin what are the differences, no? We are not leaders of the nation Israel, no? Although some of us may be leaders in the church. Pero again, hindi kasi si Joshua political at saka political and spiritual leader din siya at the same time, no? So, no? Iba tayo, no? Iba yung we are not embarking on the conquest of the promised land. Hindi 'yun bahagi ng ating mission, no? Kaya ang nangyayari tuloy, 'di ba? Guess nyo, nai-spiritualize natin yung ministry ni Joshua. Okay? Again, pupunta tayo doon sa question, tama ba na may spiritualize natin? Yung istorya na hindi naman para sa atin, kung hindi para kay Joshua, no? Siguro sapat na 'yun na makita lang natin yung differences. We are not under the old covenant of the law. So, step 3, what is the theological principle? Okay? So, doon natin i-state, liliwanagin natin ano yung mensahe. To be effective in serving God and successful in the task to which He has called us, we must draw strength and courage from His presence. No? At kailan nangyayari yon? Siyempre, papaliwanag natin sa pananalangin, sa pagsamba, sa Bible study, pag-attend ng prayer meeting, o kaya pag tayo ay humahayo, di ba, kasama natin, o kaya tayo ay sumasamba kasama ang mga kapatiran. So ito yung mga examples kung paano natin nararanasan yung presensya ng Diyos. And of course, yung private prayer, private o kaya family devotion, no? Kung kayo po ay nagkakaroon ng family devotion, yun maganda, no? Meron munang awitan kasama yung asawa at saka mga anak natin. At yun. Of course, nandun yung challenge na pagkatapos nating mapag-aralan nitong salita ng Diyos, we must also be obedient, no? Nagkakaroon tayo ng personal commitment to obey yung natutunan, no? At paano natin yun? It's of course affirming na tama ang sinasabi ng salita ng Diyos at tungkulin natin na hindi lang tayo, yung sinasabi ni Jesus sa Gospels, hindi lang tayo tagapakinig kung hindi tayo rin ay nagsasagawa. Hindi lang tayo hearers of the word but doers of the word. Meditating.
And of course, the fourth one, how should we apply this principle? Diba? By spending more time meditating on God's Word. Na, ito na yung application. Tinuturuan natin. Nilalagyan natin ng ano, ng flesh, no? Spending more time, no? Tapos, by obeying God when He calls you to a new and demanding ministry. No? Kagaya ni Joshua kasi, di ba? Kita natin bagong ministry sa kanya as new leader of the Israelite nation. Of course, kasama na rin dito yung pagtitiwala na sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay, no? Ang ganda kasi ang ending sa Joshua 24, di ba? Ang ganda na nandun pa rin sa presensya ng Diyos, no? Sabi niya, as for me and my house, di ba? Household, we will serve the Lord, no? Ang ganda ng ano, no, yung natutuwa na ni Joshua na ano, no, siya at ang kanyang sambahayan ay magiging committed sa ano, mananatili sila sa presence ni God habang sila'y nabubuhay. And then, by focusing on God's presence to bring you new courage and strength in your present ministry situation. Yan. So, maganda rin yon na tayo ay na-encourage, no? Na from the word encourage, and tapos courage, no? Na nabibigyan natin ng tapang, no? Nakaka-develop tayo ng mga members sa church na matapang sa pagharap sa mga iba-ibang mga challenges, no? So, ano pa? So again, ang pinag-uusapan natin context pa rin, 'di ba? Things to look for in sentences, no? Kung tayo po ay nag-aaral, hanapin natin yung mga repeating words and phrases, no? Gaya ng the word world, no? Yung mundo. And then merong mga contrast, no? Yung magkapareho o kaya magkaiba. Magkaiba. Merong gentle answer versus a harsh word. At meron din comparison. Yung alam natin yung simile tsaka metaphor. Di ba? Yung metaphor, wala lang naman siyang like at saka, yung simile, meron siyang like at saka as. Yung metaphor, wala nito. So, comparison, bang, yung soar on wings like eagles, di ba? Yung yung mga nasa ministry na pinanghihinaan. Nandun yung promise ni God. Excuse me. And then, sa mga lists, no? The fruit of the Spirit. Previous nito, yung the sins are obvious, no? Sa Galatians 5. Meron pang list din yan sa 1 Corinthians 13, which is about naman yung 'di ba? Yung love, no? Yung tungkol sa love. Sa 1 Corinthians 11, yung list naman tungkol sa spiritual gifts, 'di ba? Ano pa ba? Cause and effects, no? The wages of sin is death. So merong mga causes, tapos ito yung magiging bunga, no? Maganda ito yung kunyari may mga warning, no? So wina-warningan natin yung mga kapatid natin na ito yung sabihin natin ito yung pwedeng gawin ng tao, ito yung consequence. Kaya naman ay winawar natin na hindi ito dapat gawin, di ba? Of course, figures of speech, the Lord is my rock, tapos yung mga conjunctions, kagaya ng therefore. Sa case nitong Romans 12:1, ang tawag natin dito, yung the doctrinal and the practical section. Yung chapters 1 ng Romans hanggang chapter 11, dinidescribe siya as the doctrinal section. Pagdating ng Romans 12:1 hanggang Romans 12 hanggang Romans 16, ito naman yung practical section. So yung therefore, yung naghahati ng doctrinal at saka yung practical section. Yun yung importance ng therefore. And then merong mga verb, no? Yung mga verb where the action is. Diba? Ano yung ginagawa, ano yung activity na meron, no? And then yung pronouns, no? Our Father in heaven. So things to look for in paragraphs, no? So pag natapos tayo do sa sentence, tingnan naman natin yung paragraph. Dito naman makikita natin general at saka specific, di ba? Live by the Spirit. So yun yung general, tapos yung specific niya ganito, pa. And then meron ding mga question and answer, kagaya doon sa Romans 7. Na tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos
Dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan para madagdagan yung biyaya? Ang sagot doon, hindi, di ba? So, merong question, meron ding answer. And then, meron dialogue, conversation between Jesus and Peter. So, usually, si Peter meron, at saka yung mga disciples, meron siyang tanong, o kaya naman baliktad, si Jesus naman yung nagre-raise ng question. Tapos sila naman yung sumasagot, yung mga disciples. Of course, merong purpose statements. No? God so loved the world that He gave. No? Bakit ba ililigtas ng Diyos ang mundo? Bakit ba pinadala ng Diyos Ama si Jesus Christ para mamatay sa krus para sa atin? Kasi mahal niya ang mundo. Diba? And then yung means, ibig sabihin instrument. No? Paano ito na isasagawa? What is the means para maisagawa niya ito? Of course, meron conditional. Nakita na natin yung kanina. With yun sa therefore. And then actions and roles. Kung merong mga, ito sa characterization. No? Mas makikita natin yung characterizations pagdating natin sa narrative analysis. No? Meron tayong pag-aaral ng narrative analysis. Lessons 5 at saka lesson 6 yun. No? And then, ano yung role ng tao? Ano rin naman yung response ng Diyos? No? Bilang isa sa mga actors, no, chief actors sa story. And then emotional terms, makita natin ano yung emotion doon sa mga nakalagay doon sa either sa letters o doon sa mga pangyayari. Pati yung tono, no? Galatians 3:1, ano? Na pinapagalitan ni Apostol Pablo yung mga taga Galatia. Okay. Paano ang pagtatapos natin? Meaning is discovered within context, no? Tapos context determines meaning. Again, pinakauna, a text without a context is a proof text. Ay pretext for a proof text. At ayaw nating maging ganon tayo, no? Gusto natin ay may paliwanag natin yung konteksto. Reflection, how has your view of the Bible study changed? Dahil na-consider na natin yung context. Paanong nababago ng ating lesson ngayon ang inyong pananaw tungkol sa pag-aaral ng Bible? Ano po ba? Pwede nyo pong share. Practically tapos na tayo dun sa lesson. Pwede rin kayo magtanong, no? Pero sana makover ng ating lessons. Ayun, si Kuya Mike. Sige, Kuya Mike. Opo. Magandang gabi po sa ating lahat. Opo. Natutuwa lang po ako kasi yung pag-aaral natin po ngayon, akin pong napuna na sabihin nating may relation doon sa mga pinag-aralan natin noong elementary at high school. Ano po bang ibig ko sabihin? Sa ikalawang bahagi po ng inyong lesson ngayon sa pag-aaral ng context, nabanggit nyo yung mga for example, yung mga parts of speech, yung verb, adverb, conjunction, preposition, yung mga ganun ba? Naalala ko nung nag-aaral ng grammar, yun ang mga pinag-aaralan. Sa madaling salita, na-appreciate ko na hindi pala obsolete yung sabihin natin natin pinag-aralan, kundi magagamit din ho natin siya sa atin pong pag-aaral ng Biblia. Kumbaga, sabi nga, we do not need to reinvent the wheel. Ibig sabihin, hindi natin kailangang mag-acquire ng bagong skills, kundi kailangan lang nating halongkatin, punasan yung mga dati nating mga skills para magamit ngayon. Tapos, yung una po niyong bahagi, yun po natutuwa din po ako kasi ako po, may training po ako sa summary. Ibig sabihin, ang isa sa matagal na panahon kong naging trabaho, yung ang tawag po sa akin yung nag-abstract ako, nagkakatalog ako. Sa madaling salita, naging trabaho ko po yung
halimbawa isang mahabang teksto, paiigsiin ko para mas maintindihan at mas madaling hanapin. Ang goal ko po kasi doon, kumbaga, nagtrabaho po kasi sa library. Ibig sabihin, tutulungan ko na mahanap ng mga estudyante yung kanilang kailangan sa dinami-dami na libro na naandun sa library para hindi na sila mag-isa-isa. Yun po yung natutunan ko. Palagay ko ho, yung mga kasama po natin dito, may mga iba din silang skills na may apply po nila sa kanila pong pag-aaral ngayon. Yun lang po ang akin pong mai-comment. Kumbaga, Thank kailangan po you. natin Mm. hasain, punasan yung Yes mga dati po. nating skills. Yun po. Thank you. Gandang sinabi. Salamat po rin sa pag-appreciate, Kuya Mike. No? Thank you. Peres po, ano pong feedback ninyo tungkol sa ating na pag-aralan sa context? Yes. Nandiyan ang Kuya Ramon. Yes. Sige po. Ah, sa pag-aaral po natin ngayon, pas pinapakita niyo sa amin na mas dapat kami mag-seryoso at the same time. Hindi talaga ganun kadali mag mag-aral ng salita ng Diyos. Talagang we must be very careful na mag-depend sa Holy Spirit with sa pag-aaral pa lang sa pagbabasa. Kasi dito sa binigay niyo sa amin ngayong parang circles of context, yung binigay sa amin ni Pastor Dan, ibang-iba eh. Kumbaga, binroute din nyo siya na pinakita nyo sa amin sa lesson ngayon na mas marami pa po talaga yung mga steps, and at the same time, ito yung makakatulong sa amin na yung magseryoso po sa pag-aaral po talaga sa bagay nito. Salamat po, Pastor. Sa inyo rin po, you're welcome. Sa inyo pong appreciation. Ay, tara lang. Ano nangyari? Sige. Meron pa po? Kahit isa na lang, and then we will, yun, nandiyan si Jonadel. Hello po, magandang gabi. Bale ano po, yung, ano ba yun, nakalimutan ko ito yung sasabihin. Hindi, yung isa pong na ano ko, maging careful po talaga doon sa pag-handle ng text. No, kasi before madalas babasahin mo lang siya. No, tapos yun nga po yung mga anong tawag nito? Mga preconceived notion natin. No, I mean meron po akong preconceived notion, no, but then kahit nung inaral ko siya, it's either it's either i-correct ka dun sa study mo or mas magiging firm ka sa stand mo eh. No? Gaya po ng mga ibang text kong binasa now, kung paano ko siya basahin. Kasi dati, hindi mo pinapansin yung mga therefore na yan eh. No, hindi siya masyadong ano. Pero ngayon, mas mas yun yan, nagiging maingat ka, tapos mas hinihimay mo yung mga text. And yung isa pa po, pas na talaga pinagpapasalamat ko, yung basic Greek. No? Kasi yung kasi meron po akong basic hermeneutics kay Pastor Dan na hinahabol. No, yung basic Greek natin, nagagamit ko talaga siya sa pag-interpret nung passage. No, so yung mga word na yung isa po nating word may ginamit tayo eh, tapos plural siya. No, kaya pag minsan pag binasa ko ay plural pala no. So hindi siya for isang tao lang. No, pwedeng ang sinasabi ni Jesus doon sa lahat ng disciple niya kasi naka-plural yung paggamit niya ng you, no? So kaya sabi ko, ay, ano, galing nga. Parang mas mas naiintindihan mo talaga even doon sa mga slight ng word na ginagamit. So yun. Thank you po. Thank you. You're welcome. Sakto, ang susunod na part natin is word study. Yun yung second half ng ating lesson for this evening.